Balikan po natin si Aljo Bendijo. Ano ba ang latest dyan ngayon sa PITX sa Parañaque City? Aljo? Kaya alamin natin ngayon kung ano ang mga health protocols na sinusunod ng PITX, ano-ano ang mga bukas na ruta ng bus na bibiyahe sa labas ng Metro Manila, gaano kadami ang dagsa ng mga pasahero simula ngayon at anong inaasahan sa masusunod na araw. May minimum capacity ba silang ipatutupad sa loob ngayong may pandemya? Ano-ano mga amenities ng PITX? Paano makakapunta dito ang mga biyahero? Paano sila lalabas papunta sa kanilang mga destinasyon sa Metro Manila pagdating dito sa Manila? At ano pa ang kanilang mga future plans at mga proyekto ng PITX para sa mas mabilis at mas epektibong serbisyo sa bayan? Alamin natin yan kasama si Ginoong Jason Salvador, ang Head ng Corporate Affairs and Government Relations at ng Parañaque Integrated Terminal Exchange. Sir Jason, Rise and Shine Pilipinas. Rise and Shine Pilipinas, Sir Anjo, at Rise and Shine po tayo lahat dyan sa ating mga nanonood at nakikinig ngayon. Okay, sige, unahin muna natin kasi may pandemya pa rin tayo. Paano natin ipinatutupad itong minimum health standards dito na para hindi kumalat pa ang COVID-19 dito sa PITX, Jason? Sir Anjo, yan po ang priority natin dito sa PITX. Ano? Tama yung sinabi nyo, andyan pa rin po yung banta ng COVID-19, kaya naman tayo ay very aware dito. Kung napapansin nyo, marami po tayong personnel na nakakalat dito. In fact, meron po tayong mga tinalagang COVID safety ambassadors upang umikot dito sa ating terminal at magpaalala sa ating mga kababayan kung ano yung mga minimum health standards. Lagi pong paalala, suot po ng face shield, face mask, mag-maintain po ng physical distancing at of course, siyempre lagi tayong mag-disinfect ng ating kamay at paa. Kaya naman, sila dito ay talaga pinapanagin natin. Kung mapapansin mo, Sir Anjo, yung mga upuan natin, tinanggal na natin yung magkakatabi. Dati kasi, nilalagyan lang natin ng X yan. Kaya lang, medyo inuupuan pa rin. Kaya ang ginawa natin, tinanggal na natin upang siguraduhin na hindi magtabi-tabi mga kababayan natin at ma-maintain yung physical distancing. At least, medyo ma-minimize yung banta ng COVID-19. 2 araw na lang bago magpasko. Jason, kamusta ang dagsa ng mga pasahero dito? Meron ba kayo pinatutupad ng minimum capacity sa loob? Meron, sir, ano? Kasi kung napapansin mo talagang tuloy na ang Pasko rito, hindi na mapigilan, no? At dami ng mga kababayan natin ang dumadaan ngayon sa PITX. In fact, Sir Aljo, no? Umabot na tayo ng 70,000 per day dito. Kaya naman talaga napakarami pa at ina-expect natin today, no? Baka pumalo pa to na mahigit 75,000. Kaya naman ang ginagawa natin, nagka-crowd control tayo dito. Okay. Pag medyo puno na yung loob natin, nagpapahinto muna tayong pagpasok, nakapila muna po sila sa labas. Kaya lang, siyempre humingi tayo ng pamanhin at pasensya sa ating mga kababayan. Sana maintindihan nila kasi alam naman natin na ginagawa lang natin ito para naman hindi man sila madelikado sa COVID-19. May mga nasisita naman na mga lumalabag sa pinatutupad yung protocol? Medyo marami, no? Marami. Kung mapapansin mo, madalas yung mga kababayan natin nakakalimutan nila na may banta pa ng COVID-19. Kung minsan, tinataas lang nila yung face shield nila, ginagawang headband. Minsan, madalas makipagkwentuhan habang may katabi, no? So, kaya yung mga tao natin, kasama yung PNP Parañaque at iba pang kawani ng gobyerno, ay umiikot maya't maya upang paalalahanan sila. Ano ang dapat gawin ng mga pasahero bago sila makapunta rito? Kung nasa loob na, bago sila sumakay ng mga bus? Well, unang-una, no? Pagpasok nila rito, talaga namang chinecheck natin mabuti yung kanilang temperatura. Titingnan natin kung may sinyalis ba sila ng pagkakahawa sa COVID-19. Pagkatapos nito, i-disinfect po natin sila. Yung dadaan po sila sa footbath, i-disinfect yung kamay. At siyempre, kailangan suot-suotan nila yung face shield at face mask nila. Pagdating naman po sa loob, mahiriin natin pinapaalala na bawal po magtabi-tabi, no? At least may 1.5 meters distancing. At of course, pag nakaupo na po sila at nakasakay na po sa mga pampublikong sasakyan, bawal na po magkwentuhan at bawal na po kumain. Okay. Paano sila kukuha ng mga tickets kung nagkakaubusan? Anong remedyo? Well, ngayon po ang bilin po ng DOTR at LTFRB para po sa mga biyahe na medyo malalayo, yung provincial na tinatawag katulad ng Baguio, Batangas, Laguna, kailangan po bumili sila ng ticket 2 days in advance or 48 hours in advance. Kaya ngayon pa lang, dapat kung babiyahe sila sa Makalawa, bumili na po sila ng ticket. Yung mga regular commuter lines naman po natin, papuntang Cavite, and of course, papunta ng Metro Manila. Araw-araw naman po yan, so hindi naman po nila kailangan mag-advance booking. Okay. Mensahe na lang, Jason, sa ating mga biyahero ngayong Kapaskuhan. Nako po, para sa mga kababayan natin na gusto pong lumabas, ano? Unang-unang paalala natin, kung hindi naman po kinakailangan talaga yung pagbiyahe natin, kung hindi po talaga essential yung travel natin, lalo na sa mga maliliit na bata at sa ating mga lolo't lola, medyo iwasan na po muna natin ang pagbiyahe. Kasi alam naman po natin, nandiyan pa rin po ang banta ng COVID-19. Ngayon, kung di maiiwasan, kailangan po talaga lumabas, kailangan po alalahanin natin yung mga minimum health standards. Pagsuot ng face mask, face shield at pag-social distancing. Yun po, ingat po tayong lahat at maraming salamat po.
Maraming salamat, Ginoong Jason Salvador, ang Head ng Corporate Affairs and Government Relations ng PTEX. Napaka-high-tech na PTEX. Akala mo, nasa Eki ka. Itong train station ng Japan. Ang ganda po. Pakikita natin mamaya yung mga amenities at ilalahad din natin ang kanilang mga future plans, projects, and programs na PTEX.